Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para mabigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, kumusta na ang paghahanda mo sa Pasko? Nagawa mo na ba ang lahat ng dapat mong gawin? O na-apply ba nila yung first 6 na napag-usapan natin last week? Alam mo na ba kung ano ang yung iriregalo o ihahanda sa Pasko? Good news mamaya. Pag-uusapan po natin ano-ano mga dapat at hindi dapat gawin para sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas Part 2. Pangalawang linggo na po ito ng ating pag-uusapan. At pag-uusapan din natin ang iba't ibang ugat ng kalungkutan. Nako, iba, marami po pag Pasko, medyo nalulungkot pag-uusapan po natin. Imbis na it's the most wonderful time Yeah. of the year, ano? Oo. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat sa patuloy na pag-subaybay sa Tulong Ko Pa sa Mo Global. Salamat po sa inyong lahat at isang pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Bago tayo dumako sa Tulong Pampagana segment, isama sa Christmas preparation nyo ang Bistro Pilipino sa West Covina. Yes, pwede kayong mag-order ng mga pagkain para sa inyong celebration para wala ka ng stress. Yan. At you can also experience all-you-can-eat lechon de Cebu with other dishes every Friday, Saturday, and Sunday. Kaya for reservation, Tawagan nyo po ang numerong 623-736-7655. or visit 1559 Iamar Road, West Covina, California. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana dahil naniniwala po kami one idea can change your life, or in this case, one story can change your life. Ano yung story natin Totoo ngayon? yan. At syempre, ang storya natin tungkol sa anak sa labas. Nako! Makinig po kayo. Ang ganda po ang Nako. kwento natin ngayon. Anak sa labas. O yan. Paano pag itong Paskong to, meron ka palang anak sa labas? Nako. Sa araw na ito, kasama kayo sa aming kwento. Ho? Ang kailangan nyo lang gawin ay gawin ang ipapagawa namin sa inyo or sagutin ang aming katanungan. Ito ay tanong sa mga may asawa, sa mga walang asawa, o ini-imagine nyo na may asawa kayo, o basta basically feeling nyo may anak kayo. Eh sir, wala akong anak. Imagine niyo may anak kayo para ma-imagine nyo may asawa na rin kayo. Okay? At least, maski man lang sa imagination, nakapag-asawa kayo. O, joke lang po. Okay, okay. Oo. So, ito ang tanong. Ano ang gagawin mo kapag nalamang mong may anak sa labas ang asawa mo? Yan, ang nagagawin mo. Ang gagawin mo. Pag-isipan yung mabuti, ha? Sige. Isip-isip. Ano ang take gagawin nyo pag time. nalaman nyo may anak sa labas ang asawa nyo? O, para mas maganda, uulitin namin ang tanong para mas malinaw. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may anak sa labas ang asawa mo? Kung may katabi o kasama ka, sabihin mo ang sagot mo sa asawa mo o sa katabi mo. Okay, alam mo, ito gagawin ko. Ito gagawin mo. Kung wala ka na mga katabi, tandaan mo yung sagot mo dahil pag-uusapan natin yan. Sana by this time, may sagot na kayo. Oo. Ikaw, Sir Vic, anong gagawin mo kapag nalaman mong may anak sa labas ang asawa mo? No, simple lang po. Papapasukin ko, kawawa naman, malamang giniginaw na at naghihintay sa labas. Siguro na rin yun. Ganon? What? Joke lang po. Pero, Ngek, ngek, okay. ngek. Pag-usapan, what can we learn from this? Oo. Number one, don't jump into conclusion. Okay, kasi nga Diba? po, pag napabanggit natin anak sa labas, feeling kagad natin na yung asawa mo may ibang Sa asawa. makabilang bahay. Sa makabilang bahay, may Oo. others, at nagkakaroon siya ng anak. Ang tawag po natin, anak sa labas. Pero what if ang ibig sabihin pala ng anak sa labas ay yung asawa mo may anak na sa labas? Papasukin mo lang. So, punto ko lang po, wag po tayo to jump into conclusion. Linawin natin, okay? Kasi po, pag nag-jump into conclusion, we will come up with the wrong action. At pag wrong action, baka magkaroon ng komplikasyon. So, don't jump into conclusion. Oo, hindi ko mo yun ang tanong, the jump ka na, di ba? Dapat mas maganda iintindihin mo yung tanong. Number two, ask if you must, but don't assume. Yan. So, napaka-importante po. Mas maganda magtanong, pero wag kang mag-assume. Pag sinabi, anak sa labas, naku, yung asawa ko pala, may anak sa labas, may kabit pala, anak, nagkaanak pa.
Hindi. Pag tinanong, ano nga gawin pag may asawa may anak sa labas? Sabi ko, honey, Ano ba ibig sabihin ano nun? ibig sabihin ng anak sa Oo. labas? Ay, ibig sabihin nun, yung anak mo nasa labas. Okay, anak ko nasa labas. Ibig sabihin, di walang away. So, hindi po masamang magtanong, pero delikadong mag-assume. Kaya Yes. nga po, mas maganda, pag hindi ka sigurado, better po magtanong kesa mag-assume dahil ang assumption po ay napakadelikado. Sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan 'di ba nahuhuli si Mister o nalilate si Mister na uwi sa gabi. Minsan ay nagja-jump na into No. conclusion. At nag-a-assume pa. Nag-a-assume Nako. na, oo na, ay nako siguro meron tong kasama. Or minsan yung kwelyo niya may lipstick. 'Di ba? Talagang nag-a-assume ka na kaagad yung pala Kaya nga, nadapa lang or 'di ba? ang lesson nga po natin number 2 is, ask if you must, but don't assume. So, magtanong ka, at least, madanig mo man, tama pala yung assumption mo, dahil tuloy mo yung action. Paano pag nagtanong ka, hindi pala, at least naiwasan mo ang malaking komplikasyon. Correct. Number Lesson number 3. Assumptions is the termites of relationship. Ito Totoo po, yan. tandaan nyo po yan. Kung kayo po may karelasyon ngayon, if there's one thing na iiwasan nyo, is mag-assume. Ay nako, kaya ginawa niya yun. Galit siya sa akin. Hindi ka lang niya napansin, okay? Ay, kaya ako nagsalita, hindi niya ako sinagot. Malamang galit siya sa akin. Hindi ka lang nadinig. Nagkakaintindihan po tayo. Pag you start assuming things, sisira po yan unti-unti sa inyong relasyon at sigurado po one day mawawasak ang Or inyong relasyon. minsan, 'di ba, nag-react ka doon sa sinabi ng asawa mo, ng kapatid mo, ng magulang mo. Magja-jump ka na mag-a-assume ka na, no? Bakit mo sinabi yan? Ibig sabihin ganito yan? Hindi eh. Probably magtanong ka muna bago ka mag-assume, 'di ba? Makakasira daw yan ng relasyon. So normally po, assumption are things na hindi mo tinatanong, Anay daw isip ka lang yan. ng isip. Isip ka, malamang ganito, malamang ganito, malamang ganito, malamang ganito. Ang problema, hindi ka naman sigurado, yun. So pag sa dami na po ng malamang, at normally ito negative, unti-unti po sisira po yung relasyon. At next time may gawin siya, magwawala ka na. Bakit? Punong-puno ka na, siya pa, feeling niya, minsan lang siya nagkamali. Ikaw, feeling mo maraming beses siya nagkamali kasi ang dami mong inassume. Kaya kung minsan nagugulat ang partner niya, ba't siya nagwala? Simple lang naman pala. Pang 10 assumption na pala yun. Number 4, incorrect assumption is actually the root of every failure. Okay, so, kaya pag mali po ang inyong assumption, mali talaga action nyo. Correct. Kaya nga, ingat, wag nang mag-assume, magtanong na lang para walang assumption. Correct. Number 5, you must stick to your conviction but be ready to abandon your assumptions. Ibig sabihin, may mga Ganda yan. pagkakataon, may paninindigan po tayo. Ito mali, ito mali, ito mali. Panindigan nyo po yan, stick to it. Pero sabihin niya, nagkamali siya kasi, hindi po. Akala ko, baka. So yung baka, akala ko, malamang, assumption yan. So pag napatunayan mo yung akala, yung baka, malamang, mali, matuto kang magbago. Pero yung paninindigan mo on what is right and what is wrong, dapat panindigan mo yan. Oo. Tsaka ready ka na iwanan, no? Abandon your assumptions. Okay, nako, marami tayong natutunan. Sana gamitin nyo ha sa pang-araw-araw na buhay. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan niyo po ang numerong 323-610-9005. Mamaya, marami tayong pag-uusapan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo Global, Vic Garcia pumalik. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips sa pampaganda ng buhay. At sa araw na to, pag-uusapan natin ang 8 major causes of unhappiness or ugat ng kalungkutan. Yan, No, ito po why ay- everyone is unhappy daw. Okay, pag-uusapan po natin itong internet article na to. Number 1, bakit maraming tao malulungkot? Yeah, number 1, staying
indoors. Yan, yung mahilig po Oo. sa loob ng bahay, normally daw po, matinding dahilan yan, ba't tayo nalulungkot? Bakit? Pag nasa loob ka ng bahay, nakikita mo, yun at yun din. Walang newness. So, pag nakakabagot, nakakainis, nakakasar, normally daw po, yan ay nakakakos ng kalungkutan. Kalungkutan. Oo, so pwede ka namang lumabas. Yan. Oo, o kaya kung may garden kayo, pwedeng lumabas din sa garden, sa patio, di ba? Kaya napaka-importante po kung Oo. tingin mo malungkutin ka, baka ang dahilan, nasa loob ka lang palagi ng bahay. So, ano gawin? Labas-labas naman po ng bahay. Huwag pong lalabas ng bahay pag may time. Hindi po. Hanapan ng time, lumabas ng bahay dahil napakadami pong magandang benepisyo ang paglabas ng bahay. May fresh air ka, may makikita ka ibang Makaka-inhale, tao, exhale. inhale, exhale, tapos makikita ka ng nature, makakausap ka na ibang tao. Kaya nga po, please, get out of the house para mabawasan ang kalungkutan. Number 2, saan din ang kalungkutan? Yan, isolating yourself. Yan. Alam niyo po, yung social isolation leads to feelings of loneliness and boredom na nagkukos po yan ng severe unhappiness. Yung walang Oo. ayaw mo makipag-usap, ayaw mo sumabay kumain sa iba, ayaw mo, gusto mo, nag-iisa ka. Problema po talagang malaki yan. Nasa loob ka na ng bahay, nag-iisa ka pa, talagang malulungkot ka. Iba naman, lumalabas ng bahay, pero walang kinakausap sa daan, walang kinakausap sa kalye, walang kinakausap. Magiging sanhi po ng kalungkutan yan, kaya kung kayo po ay malungkot, baka ito ang dahilan. Kasi kayo po ay isolated. Alam mo, inihiwalay mo sarili mo sa napakaraming tao. May isang article na pinablish po yung American Psychological Association. Link po sa social isolation. Sabi nila, pagka socially isolated ka, may adverse health consequences daw ito, kasama na ang depression. So, napaka-importante po, yung depression po, ay doon ang gagaling kasi wala ka kausap, wala ka man lang makakakwentuhan, wala ka man kasama makipagkape. So, solusyon pa pag ikaw, baka ikaw ito dahilan mo, labas-labas naman, punta ka sa coffee shop. So, pag maghanap ka ng coffee shop, walang katabi, can I sit with you? Makipagkwentuhan ka, kausapin mo yung cashier, find ways to develop relationship. Promise po, mababawasan ang kalungkutan. Number 3. Number 3, excessive drinking and drugs. Yan. Isa ho sa Nako. matinding dahilan ba't maraming pong tao malungkutin, kaiinom ng alak. Pero sinasabi nila, teka, no way, alcohol is fun. 'Di ba? Well, yes and no, 'di ba? Alcohol and drugs can cause a person to be less inhibited and experience short-lived feelings of happiness, sabi ni Christian yan. So, but in a long run, they both can negatively impact your happiness. So, pag uminom po kayo ng alak, parang ang saya habang uminom na, habang naghihilo ka, medyo ko, tanggal na po nung hangover at yung malulungkot ka. Ganon din po sa drugs. So, kung ikaw ay malungkutin ngayon, uminom ko ba ng alak? Nagda-drugs ka ba? Baka naman kailangan tanggalin na yan. Baka yan ang nagiging sanhi bakit kayo madalas malungkot. Iwasan na po yan. Number 4 reason, ba't nalulungkot ang tao? Not sleeping enough and not sleeping regularly. Totoo po yan. Isa sa matinding dahilan ba't maraming pong malungkutin. Kasi nga po, kulang sa tulog. Ang kulang sa tulog, bugnutin. Pag ikaw ay bugnutin, bawat tao makausap mo, napapaaway ka. Pag napaaway ka, malulungkot ka. So, dikit-dikit na po yan. Kaya po, ang pagtulog ay napaka-importante po sa ating buhay. Alam mo, nire-recommenda daw ng mga doktor ha, lagi namin naririnig to, 7, 8, or 9 hours of sleep daw is good. No? Maganda daw ito. When you don't get enough sleep, your brain cannot regulate itself properly. And yung emotion daw natin can start to go wild and take over. So people who get adequate sleep tend to feel happy. Yeah, so yun po, isipin nyo, baka naman, feeling nyo palagi nyo malungkot. Pagbalikan nyo, ilang oras ka ba nakatulog kagabi? Kumisan po kasi ito 8 hanggang 9 na oras kayo nasa kama. Hindi naman kayo tulog. Gising kayo, isip kayo ng isip, o cellphone kayo ng cellphone. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng tulog, wala kayong ginagawa, nakapikit kayo, at rested ang buong katawan nyo. Hindi dahil humiga kayo, nakatulog kayo. Hindi po. Humiga lang kayo, pero hindi kayo natulog. Kaya please, matulog para sa bayan. Correct. Number Number 5, chronic inactivity. Ayan. O yung lack of exercise. Lack of movement. Oo, poor nutrition. Kasi sa totoo lang physical activity and nutrition are both fundamentally linked to happiness. Sabi nga ng isang pag-aaral sa Clinical Journal of Sports Medicine,
people who were inactive were more than twice as likely to be unhappy as those who remained active. So, ibig sabihin po, baka isang dahilan, ba't kayo nalulungkot? Kasi hindi kayo gumagalaw, hindi kayo kumikil, hindi kayo naglalakad, hindi kayo nag-exercise, hindi kayo lumalabas. Kaya po, naka-importante po yung galaw-galaw sa bahay. Pero mas maganda nga po, lumabas. Kasi po ang ganda, paglabas nyo, naglakad kayo, gumalaw na kayo. May makaka-meet pa kayo, may makakausap pa kayo, may ang dami pong pwedeng gawin. So, kung ikaw ay malungkot, labas ng bahay, galaw-galaw, kung hindi mo naman kaya lumabas, exercise sa loob ng bahay, makakatulong po ito para mabawasan ang iyong kalungkutan. Hindi lang exercise, sir, pati kinakain, Ayan. 'di ba? Kasi when it comes to happiness, you are what you eat. Sabi nga ng isang pag-aaral even after controlling for socioeconomic status, yung weight, physical activity level, children with poorer diets were consistently less happy. So, ingat. Oo. Mamili po kayo ng mga pagkain magpapasaya sa po sa inyo. May mga pagkain po. Bawas-bawasan niyo po ang sugar. Ang sugar po nakakabawas po ng kasayahan yan. So, look for food that will give you happiness. Yan. Kumain ng gulay. Number 6. Tending toward dissatisfaction. Ayan, ito po, ang tawag po dito, mindset. Yung bang palagi nga nakikita yung pangit, yung kulang, yung wala. Ay nako, promise, malulungkot kayo. Oo, minsan sinasabi natin parang hinahanap natin dapat lagi perfecto, di ba? Malulungkot ka Feeling niyan. like you ought to be better at things than you are is one of them. So, bawas-bawasan niyo po yung kailangan palaging perfect, kailangan maganda palagi. Hindi po. Kasama po sa buhay, nagkakamali. Pag nagkamali ka, learn from it and enjoy it. Move Yes. forward. Hindi po. May mga tao nagkamali ako. Ay, naubos So na oras hard siya on pagsasorry. themselves. Malulungkot po kayo ngayon. By the way, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo nagkakamali. Number 7, skewed effective forecasting. Kasi Ayan. some people tend to overestimate negative impacts and underestimate positive ones, no? Resulta niyan, you may often feel like there's nothing to look forward Ito to. po yung maling pagtingin sa hinaharap. Ito po yung example. Ay, naku, bukas sigurado malungkot. Ay, bukas darating na naman sa ganito. Naku, guguloy na naman niya ang buhay ko. Ay, lahat po ng pangit na hindi pa nangyayari, iniisip niya na. Kaya hindi pa nangyayari, malungkot na siya. Take note, bukas pa mangyayari yon. Ngayon, nalulungkot na siya. Huwag niyo pong gawin yun. Yung bukas, para bukas, ngayon, find ways to be happy. Huwag niyo pong sirain ang inyong kasayahan ngayon sa maling pagtingin sa kinabukasan. Number 8, focusing on negative past and future events. Ayan, ito naman po. Masamang pagtingin, hindi lang po sa hinaharap. Pati yung kahapon. Ay, kasi, kung di naman kasi nangyari yun, hindi mangyayari ito. Ay, pwede, sisi sa nangyari kahapon. Ang problema, tapos na po yun. Hindi na mababago. Hindi po. Look at the back, learn from it, then move forward, and do the right thing. Lagi natin sinasabi, live in the present. Di ba si Lao Tzu na sabi niya, if you're depressed, you are living in the past. If you're anxious, you're living in the future. Live in the present. And when you live in the present, you will have a present. Ano po Oo. yun? The happiness and the joy of living. Kaya nga, sa isang pag-aaral na napag-alaman that anxiety is related to both remembering and imagining more negative events, while depression is related to remembering and imagining fewer positive Naku, events. sana po natutunan niyo po. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw na ito. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia po balik. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, last week pinag-usapan natin ang unang 6 na tips na pwede at hindi pwedeng gawin sa Pasko. Sa araw na to, bibigyan pa namin kayo ng 6 na tips na magpapaganda ng inyong Kapasko. Ang pag-uusapan natin ay ano-ano ang dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas Part 2. Pangalawang linggo na po natin ngayon. Para sa mga hindi nakapanood last week o sa mga nakapanood, hindi nakalimutan nyo na yung pinag-usapan natin last week, re-reviewin po natin yung unang 6 na do's
and don'ts. Okay? Number 1, do make Christmas plan. Number 2, don't forget to budget and make sure not to overspend. Okay. Yes. Number 3, Number 3, do start early. agahan mo. Number 4, don't overcommit. Wag oo ng oo sa lahat ng okasyon. Number 5, do recycle and reuse Christmas decors and gifts. Pwede po yan. At number 6, don't forget to bring a lot of patience. Promise po, makakailangan kayo ng pasensya sa darating na Pasko. Number 7 na po tayo ngayon. Do spend time with loved ones, but especially with lonely relatives and forgotten friends. So siguraduhin niyo po sa darating na Pasko po, you spend time with your loved ones. Ang masakit po, may mga pagkakataon po, uma-attend po tayo ng Christmas party, we're there, but we are not there. Oo Sir, nga. pwede ba yun? Kasi- yung katawan mo nandun, pero wala ka. Oo, kasi 'di ba, ang dami-dami kong nakikitang parties ha. Ikaw nandun ka sa sulok, ang kasama mo telepono mo. Yung mga pagkakataon Ay, po hindi ganyan. maganda. So, mas maganda nga if you attend parties, huwag kang magtelepono. Siguro. Mingle with other people. Pwede niya gawing rule yan. Oo. Sa Christmas party, walang cellphone. O kaya, Oo. lahat naka-silent. At least yung 1 to 2 hours lang ng panahon, hindi naman natin sinasabing buong panahon. Para po yung dahilan nyo, ba't kayo pumunta sa okasyon na yon para makasama yung mahal nyo sa buhay, ay tunay na maging makabuluhan at talagang yung able to spend time with your loved ones. Yes. So, pwede nyo rin tawagan or batiin na ang lahat ng dapat batiin bago ang family Christmas party. Para sa oras ng party o sama-sama talaga yung mga pamilya, diba? So, yun po isang paraan po para makapag-concentrate kayo sa panahon sa inyong pamilya. Bago mag-party, yung gusto nyo tawagan, i-text. Dapat yung pwedeng tawagan. Di, magtapusin muna yung party. Pagtapos na yung party, tawagan na yung gustong tawagan. Punto lang po namin, yung panahon ng party, wala mo nang tatawagang iba. Oo. Nandun kayo to spend time with the people face to face. Sana. At saka yung minsan, nandun nagsuscroll ng Facebook, ng Instagram. Ang masakit, kasama mo na yung pamilya mo, pero yung puso at isip mo, nasa ibang lugar. No, may iba kang Diba? kasama sa cellphone. So, yun lang po. Oo. Payo lang po namin yung baka pwede niyong gawing rule po. The time of Noche Buena, wala mo na cellphone. Specifically for the family. Yes. Kung may mga kapamilyang wala sa Sama-sama. salo-salo o sama-sama, pwede mo silang i-zoom, no? Para maski man lang sa video call, makasama mo sila. Totoo yan. May mga pagkakataon po, lalo na tayo ngayon. Talagang hiwa-hiwalay na tayo. So, i-zoom nyo po sila. Nandun sila. So, para makita nyo sila, magkausap-usap kayo. Kumain kayong sama-sama. Nasa video sila. Ang dami pong paraan para magsama-sama ang pamilya. At saka siguro, wag mo na kausapin yung mga taong gustong makinig sa'yo. Mas kausapin mo yung mga taong walang gustong makinig sa kanila. Totoo, may mga pagkakataon po sa Oo. party, makikita nyo. May mga taong nandun lang sa sulok. Oo. Hindi dahil ayaw nilang makipag-usap. Ang problema, walang gustong makipag-usap sa Oo. kanila. May pinsang kang ganyan, may kamag-anak kang ganyan. Ang punto ko po, it is, may kausap ka, willing makinig yung mga tao sa'yo, okay yun. Pero may tao po wala eh. Why don't you go to them and talk to them? Baka yun na mag-break ng ice para makipag-usap sila sa iba. Normal po yan in any occasion o gathering. May mga taong nasa gilid na kailangan po ng dagdag na pansin. Correct. Number 8, don't let comparison steal your Yan, joy. isa po yung napakatinding pagkakamali ng napakaraming tao sa Pasko. Pag kayo po ay nagsimula ng magkumpara sa Nako. napakaraming bagay, promise po, masisira ang inyong pagkapaskuhan. Kumbaga, iwasan mo na ikumpara yung sarili mo sa iba para yung saya mo ay hindi maasaya. Number 1 na kumpara. Oo. Ba't ang ganda nung... Damit niya. Hindi, decor Oo. muna. Bago, Decor. ganda ng decor ng kapitbahay namin. Kami, ito lang kaya ko. Decor pa lang, malungkot ka na. Problema. Ay na, Pasko, celebration. Eto na, dati nga na mga kamag-anak. Ano problema? Oo, sabi mo yung ganda ng suot niya, ang ganda ng sapatos niya, ang ganda ng bag niya, ang ganda. Bago'y sapat. Ay, nako, ba't Ay. ganun yung jewelry niya? Ba't ganito? Ba't ako wala? Nako, Huwag yun. nyo pong gagawin nyo. Kahit ano gawin nyo, makakakita kayo ng tao. May mas magandang sapatos, may mas magandang damit, may mas magandang decor sa inyo. Ano At ibig sabihin nun? mas- Palulukutin mo sarili mo? At yung iba, isipin mo mas maganda pa sa'yo. Nako po. Wag ko. Mas still yun. Bawat isa po sa atin may kalooban Diyos. So whatever you have, be thankful and be satisfied. At mas lalo wag mong ikumpara Ako ang yan. regalo mo sa regalo ng iba. Kaya, pag nagkabigayan ng Oo. regalo, kumisan, Ay! hindi ka nakatingin sa regalo mo.
Nakatingin ka sa regalo sa iba. Bakit yun ang regalo niya dun sa iba? Oo. Ano mangyari sa'yo? Hindi mo na ma-appreciate yung regalo mo. Naiinis ka pa sa nagbigay ng regalo sa'yo. Binigyan ka na nga, inis ka pa. Bakit? Nagkumpara ka. Oo, parang pinapanakaw mo yung kaligayahan mo. Ay nako, sabi nga ni Vincent comparison is an act of violence against the self. Tingnan niyo po yun. Pag kayo daw po nagkumpara, pinaparusahan nyo, pinahihirapan nyo sarili nyo. Because tandaan nyo po, walang ibang nakakaalam nun kayo lang. Walang ibang, yung ibang tao hindi alam nagkukumpara ka, ikaw lang. Habang nakatingin ka, nagkukumpara ka, pinarurusahan mo, pinahihirapan mo sarili. Sakpan daw po yun. Self-inflicted pain. So stop comparing. Huwag saktan yung sarili nyo. At isa pa, eto, di ba marami nagpo-post? Nako. Ayan. So, wag mo daw ikukumpara yung post mo sa post ng iba sa social media. Pati ba naman yun? Ano ba yan? Unang-una, Diba? hindi ka sigurado kung totoo yung post niya. Hindi ka sigurado kung yung picture ng pagkain na nilagay niya, kanila. Hindi ka sigurado yung damit na binili niya, bayad na. O nirentahan lang. Kung may isa mainggit, ganda ng kotse. Hindi kanya yun, nirentahan lang. So my point is, huwag mo ikumpara kasi malulungkot at malulungkot ka. Naalala ko si Stephen Furtick, sinabi niya, the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scenes with everyone else's highlight reel. Ito po problema natin malaki. Ay. Kaya tayo nalulungkot. So makikita natin yung post. Yung ganda ng Yung post reel niya, niya, ang ganda. oo. Tapos ikukumpara mo yung post niya sa actual na nangyayari sa'yo. Ang lungkot ko, ganito, ganyan. Ang layo talaga. Eh, behind the scene yung sa'yo. Hindi nakikita na ito problema. Nakikita mo ba yung behind the scene nung taong nag-post na maganda? Hindi. So, huwag mong gagawin yun. Maling-mali na, nagkumpara ka, maling-mali pa, yung kinumpara mo yung highlight niya at lowlight mo, ay talagang malulungkot ka. Ikaw na yung pinakamalungkot na tao sa post. Correct. Huwag na gagawin yan. Huwag natin gagawin yan. Sa aming pagbabalik, nako, marami pa tayong pag-uusapan. Itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Magloban. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Magloban. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Celebrate! 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 Celebrate each vivid you. For they tell stories old and new. In every shade, find the gleam of life's rich, inspiring dream. Raven treasures deep as night, mystery and magic in their flight. Chestnuts trance like autumn leaves, whispering tales the heart believes. Celebrate, 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 celebrate each vivid you. For they tell stories old and new. Yes, celebrate each vivid you. For they tell stories old and new. Here we go! Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas Part 2. O, review po tayo. Number 7. Sabi natin kanina, do spend time with loved ones. Nandiyan na po. Spend time. Don't waste the time to be with your loved ones. Number 8.
Don't let comparison steal your joy. Huwag niyo po ikumpara-kumpara regalo, yung sitwasyon, yung damit. Ako, palulungkutin niyo sarili niyo. Okay, number 9 na po tayo. Do remember other people who really in need the most. The holidays are an excellent opportunity to help other people. So, this time po, alalahanin po yung mga taong tunay na nangangailangan. Ito po, as you prepare for your gifts, bigyan niyo po yung mga mahal niyo sa buhay. Yes. Okay po yun. Pero kung may sobra po kayo, bigyan niyo rin po yung mga taong maski hindi niyo kamag-anak o kamag-anak niyo na tingin niyo nakalimutan na. O yung mga taong tingin niyo wala na nakakaalala. Sino-sino po ito? Number 1, pwede po yung mga homeless sa tabi-tabi niyo. O mga kamag-anak niyo nakalimutan na ng kanilang anak, ng kanilang mga asawa. Puntahan niyo po sila. Padala niyo na ng regalo. Ibig sabihin, wag lang po yung obvious ang bibigyan niyo ng regalo. Maski rin po yung non-obvious that really needs the essence and the blessing of this Christmas. Oo, maaaring relative mo rin. Di ba? Pwede May mga relative. O ka na. malayong relative. Oo. So, sana mag-set din kayo ng budget to bless someone, no? Or someone who are in need. Pinag-usapan natin last week po, budgeting. Mag-budget po kayo ng regalo sa pamilya, sa kaibigan. Ang hiling ko na, can you set a budget for people you don't know? 10% of your budget, give it to the people you don't know. Pero minsan- Kamag-anak, ay kakapitbahay, homeless, o kahit sinong hindi mo kilala. Promise po, it will make a lot of difference. Minsan, sinasabi natin na, naku naman, Sir Vic, isang tao lang yon. Meron bang mangyayari yun? Tandaan nyo, helping one person might not change the world. But it could change the world for one person. Totoo po yan. Sabi, isang tao lang. Pwede hindi magbago yung community niya pagtulong mo, pero yung taong yun, yung Paskong yun, nagbago yung buhay ng taong yun. Yung bang, for example, pupunta nyo ng grocery, may nakita kayo nagbabayad, tingin nyo mga $20, $50 yung bibili niya. Surprise that Surprise mo person. siya Oo. Sister o brother, pre, ako na magbabayad niya. That's how you bless somebody. Lalo na, kitang-kita niya naman po yung mga tao sa grocery na walang budget. Oo. Kitang-kita niyo yung tagal. Panoorin niyo po sila. Tapos magbabayad na, sabihin mo, I'll pay for that. Ay, naku, promise nyo, ay kita nyo yung saya at ligaya ng taong yun. Oo, pwedeng random act of kindness. Mas maganda, sama nyo na yung buong pamilya ninyo sa pagtulong sa iba, lalo-lalo na yung mga bata, para matuto rin silang tumulong sa iba. So, ibig sabihin po, yung sinasabi kong pagbabayad po sa binibili ng ibang tao, sana po kasama niyo yung anak nyo. Para yung anak nyo, bakit? At mami, ba't mo ginawa yun? Papaliwanag mo na nga, this is the essence of Christmas, ganito, pinagpala tayo ni Lord, pagpalain natin ang iba. Alam niyo po, hindi po makakalimutan ng anak niyo yun at dadalhin niyo po yan for the rest of his life na pwede magpaganda na kanyang buhay. Huwag lang po kayo ang gumawa, isama ang pamilya. Tandaan mo ha, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Okay, number 10. Don't forget to send thank you notes. Ayan. Nako, minsan kasi para naisip natin na neglect na natin yung magsisend ng appreciation sa mga gifts. Pero even if they are small, magpadala pa rin. Kahit na nag-thank you ka na, magpadala ka pa ulit ng thank you notes. Yeah, find ways po. Gawa po kayo ng paraan para makapag-thank you po kayo sa mga tao tunay na nakaalala sa inyo. Take note, inalala po kayo nitong taong ito. So, find ways po, makapagpasalamat. Gawa po kayo ng paraan. Kung ano po kaya nyo, pwede nyo gawin para alam nyo sa kanila na kayo po ay nagpapasalamat. Kung nakatanggap ka ng regalo, siguraduhin mong magpasalamat ka. Kasi yung gratitude unlocks the fullness of life. No, it turns what we have into enough and more. Yung po, kamukha po kanina, pinag-usapan natin kanina yung kaya ka malungkot. Nagko-compare ka. May natanggap ang regalo, kukumpare ka sa iba. Nakalimutan mo muna, magpasalamat ka muna dun sa natanggap mo. Kaya ka nalungkot eh. May natanggap ka na, nag-compare ka pa. Nakalimutan mo tuloy pasalamatan yung bagay na meron ka. So, ang punto ko po namin dito, matuto po tayong gawin yung mga dapat natin gawin at wag natin gawin yung hindi natin dapat gawin para po itong ating Kapaskuhan ay tunay na maging masaya, maligaya, at tunay na pinagpala. Alam mo, babalikan ko lang yung sinabi natin kanina na alalahanin natin yung mga taong importante sa atin, di ba? Siguro, part of gratitude na rin yon sa Panginoon, sa mga blessings na meron tayo, yung nagbabahagi tayo ng pagpapala sa Ang tawag ibang po doon tao, iba, di ba? giving back. Ibig sabihin, for the entire year, ang daming pagpapala sa'yo ng Diyos. Ikaw meron nun. Okay? Sigurado kami. Ang punto ko, pinagpala ka, hindi pa magandang
pagpalain mo. Parang ito po yung programa ng tulong ko, Pasa pasa mo. mo. Ibig sabihin, ang daming pagpapala sa'yo ng Diyos, ng boss mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng pinsan, kung sino man. Siguro naman kumuha ka na ng 10%, certain percentage of what you have to be given to people na hindi kayang ibalik sa'yo yung bibigay mo. Oo. Kasi po may mga pagkakataon pag Pasko, ay bibigyan ko ng malaki si ate. Bakit? Malaki magregalo yun. Para pagbalik sa akin, malaki rin. Nag-i-expect ka na nun. Yes. Oo. This Christmas po, ang ibig sabihin po namin dito is, can you give gifts to people who cannot give gifts to you? Hanapin niyo po yun. Promise. And here's the good news. Ang sabi po ng Diyos, whatever you give to the list of my brethren, to the poor, you're giving it to me. Oo. Di ba naghahanap kayo ng taong magmalaki magbigay ng regalo? Si ate, si kuya, si uncle. Think, pag nagbigay sa mga taong may hirap, nabibigay ko sa Diyos. Pag-isipin niya, kaano kaya kalaki ang regalo bibigay sa inyo? I'm not saying isipin niyo yun, but all I'm saying is sinasabi ng Diyos, pag tumutulong tayo sa mga taong nangangailangan, nagbibigay tayo sa Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Do it, promise po. Pag kayo nag-isip ng ganito, gaganda. Gawin na natin yan, especially this Christmas season. At, di ba, nabanggit natin yung number 10, don't forget to send thank you notes. Kahit na maliit, kahit na malaki ang binigay sa'yo, sana magpasalamat po tayo. Dahil gratitude unlocks the fullness of life. Sana hindi lang tuwing Thanksgiving ang pagpapasalamat, but it's going to be a way of Naku, life. marami pa tayong pag-uusapan na tunay ng papaganda ng Pasko nyo. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po balik. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. May kilala ka bang may critical illness katulad ng cancer? Bad news ba to? Pero alam mo, may nagsasabing blessing daw ito. Mas nalalapit daw sila sa Diyos because of the challenges. Having a critical illness can help you discover faith you didn't know you had. So, if you experience critical illness, remember the following. Number 1, always include God in your journey. The bigger the challenge, the bigger the faith. Number 2, create a support system. Palibutan ang sarili ng kapamilya at kaibigan. Number 3, focus on the blessing rather than the suffering. Blessing katulad ng life insurance with living benefits. I challenge you to ask people with life insurance with living benefits. Alam mo, sasabihin nila sa iyo na napakalaking blessing nito. Paano to naging blessing? Financial security. You can accelerate your death benefit funds while you're still alive. Peace of mind. Kasi alam mo na meron kang safety net. Flexibility. Aba, you can use your living benefits money for anything. Support loved ones. Pwede mo ring magamit para makatulong sa iba. Imagine, nagkasakit ka na, nakakatulong ka pa. Tandaan, critical illness doesn't define you. Rather, it's a part of your journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpahuli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time!
This time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na, Do's and Don'ts for Christmas Part 2! Okay, review tayo sa na-discuss natin kanina. Number 7. Do spend time with loved ones. Number 8. Don't let comparison steal your joy. Number 9. Do remember other people who really in need the most. Number 10. Don't forget to send thank you notes. Okay, number 11 na po tayo. Maganda po ito. Ayan, do buy yourself a gift after Christmas. Linayin ko natin ha. Isa ko sa mga payo namin, kasi kung minsan, bumibili tayo ng regalo para sa ating sarili. Isa pong magandang suggestion namin na makinig ko, bili kayo ng regalo sa sarili nyo pagkatapos ng Pasko. Oo, pwede Take note, maghintay ha? ng konti. Kung talagang gusto niyang bumili ang regalo na suggestion namin, bumili ng regalo pagkatapos ng Pasko. Bakit? Ang tanong. Kasi maraming sale at bagsak presyo. So, ibig sabihin po, Oo. kung bago ka nagpasko, bumili ka ng isang damit, pagkatapos ng Pasko, baka dalawang damit ang mabili mo. Minsan nga 3 pa. Yung punto namin. So, kung gusto nyo talagang makatipid at maging mas masaya ang Pasko, kadalasan po kasi after Christmas, doon nagbabaksak presyo, doon nagsasale po. Alam nyo na po yan. Kaya kung minsan, dahil gigil na gigil tayo, excited na excited tayo, bili tayo ng bili ng bago magpasko. After Christmas po, ang gaganda po ng sale, ang lalaki ng discount. So, ilang araw lang ang inyong hihintayin. Magiging 2 o 3 na ang mabibili. Pero kung hindi mo naman kailangan ng bago, mas maganda, ilagay mo na lang muna yung pera mo sa bangko. Yan. Kung may Diba? after Christmas, Oo. may sobra kang pera, huwag mo puwersahin bumili ng bago. O parang ginagawang requirement kasi. Oo, hindi Oo. dahil Pasko, may bago. Hindi po. May pera kang sobra, tipirin mo na lang, invest mo na lang, ilagay mo na lang sa bangko. Or, isang kombo namin, after Christmas, pwede kang bumili ng regalo para sa iba. Oo nga. Kaya may oo. makilala, ay, si ganito, dapat bigyan ko. At least dito, mas mura. So ngayon, sa lagay na yung budget mo, mapapapala ay 5. Ngayon, dahil sale, mapapapala mo ang 10 o 15. So ang punto lang po namin is, find ways po, there are so many ways po na technique para marami kayong mapagpala o mapagpala nyo ang sarili nyo. Number 12, don't forget the reason for the season. Yeah. Nako. Isa o sa napakasakit, napakalungkot na pangyayari po sa Pasko ito. Maraming tao nagse-celebrate ng Christmas. Christmas! Bumabati pa ng Merry Christmas. Pero marami po sa kanila, number 1, nakalimutan na yung tunay na dahilan ng Pasko. Iba. Oo. Yung iba naman, hindi nakalimutan. Hindi na alam yung tunay na halaga ng Pasko. Yung iba naman, talagang walang kaunawaan, lalo na po yung mga bata na hindi po naturuan ng mga magulang na tunay na dahilan ng Pasko. So, yun po ang malungkot. Minsan kasi commercialized na masyado yung season ng Kapaskuhan, di ba? Hindi na nalalaman yung tunay na reason eh. Yung iba nga, hindi na bumabati ng Merry Christmas. Minsan, Happy Holidays na lang. So, yun po, yung bate, kasi may di ba? mga tao po, Happy Holidays! So, okay naman yung holiday naman talaga. Pero the reason why there's a holiday is because of Christmas. Kaya dapat Merry Christmas. Pero may mas malungkot dyan. Oo, ine-X yung Christ. Ayan. So, ginagawang Merry Xmas na lang. Isipin niyo mabuti, what's the point of putting X sa Christmas? At the end of the day, kung tiisipin niyo, ang tinanggal nila yung Christ. Oo. Pinalitan ng X. Ano ibig sabihin ng X? Variable, kahit ano, Oo, pwede nyo cross ilagay. out. Oo. Pero pag-isipan nyo mabuti, si Christ po ang dahilan bakit may Christmas. The moment you remove X, wala na pong Christmas. So sana po, wag po natin kakalimutan, this Christmas po, kung bumabati tayo ng Happy Holidays, bumabati tayo ng Merry Xmas, pwede ba natin ibalik yung tunay? Correct. Bumati po tayo ng Merry Christmas o a Blessed Christmas because ito po ay tunay na pinagpalang okasyon. Tandaan nyo po ha, may Christmas dahil may Jesus Christ ay pinanganak sa araw ng Christmas. Kaya nga Christmas dapat ang tawag sa araw ng Pasko. Ang mas importanteng tanong na dapat nating malaman ay bakit ba ipinanganak si Jesus sa araw ng Pasko? Diyan po, yun ang kailangan natin maintindihan. Kamisa, alam natin may Pasko, pinanganak si Kristo. Pero tanong, bakit siya kailangan ipanganak? Yun po, Yes. medyo hindi natin naunawa. Pero celebrate ng Pasko. Ito po good news. Ang good news, sasagutin natin, bakit ba pinanganak si Kristo sa araw ng Pasko?
good news po, sa mga susunod nating pagsasama bago magpasko, ipapaliwanag po namin sa inyo detalye ang dahilan bakit siya pinanganak sa Pasko. Dahil po, hindi po yan ang ultimate goal. Beginning lang yan. May ultimate goal po bakit pinanganak si Kristo dito sa mundong ibabaw. So kung gusto niyo malaman, ang tabayanan po niyo yan sa mga susunod na episode ng ating programa. Nako, sana mas masaya, mas makahulugan ang ating Kapaskuhan. Wag niyo kakalimutan yung mga do's and don'ts. Gawin niyo po yung mga do's. Huwag niyo pong gagawin yung don'ts dahil ito po ay magpapalupot ng inyong kinabukasan, ng inyong Pasko. Panalangin po namin, sana magkaroon po ang bawat isa ng masaya at pinagpalang Pasko sa inyo. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa araw na ito na pagpapaalala niyo sa amin sa mga dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin this Christmas. Ang panalangin ko lang po, sana po lahat po kami gawin namin na maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng Pasko. At maisabuhay namin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya, lalo na po sa itong panahon ng Kapaskuhan na tumutok sa tulong kung pasa mo sa susunod natin pagkasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda